Narito po ang News TV Quick Response Team sa Villamor Air Base sa Pasay City. Ibinalik na po rito ang processing center para sa mga evacuee mula sa Visayas. Isang araw lang po matapos ilipat ito sa Campo Aguinaldo. Kahapon, tatandaan nyo, nandiyan po tayo sa Campo Aguinaldo kung saan dyan nga po daw sabi ililipat dahil mas maganda, mas magiging maayos daw po yung pagproseso. Pero inilipat po muli dito sa Villamor dahil parang na-realize na hindi daw po practical. Yung nakikita nyo ho, isang C-130 ng US Air Force at yan ho kasama no na nakasama at nakakatulong po ng ating gobyerno sa paglilipad ho ng mga relief goods dyan ho sa iba't ibang lugar sa Visayas. Gayun din paghatid ho ng mga kababayan natin mula dyan sa iba't ibang lugar sa Visayas, particular sa Tacloban City, ng mga kababayan natin na mula Tacloban ay gusto pumunta ng Cebu o kaya naman ay pumunta ho ng Manila. Kanina po mga bandang bago alas 4 may mga dumating ho dito mga kababayan natin mula dyan sa iba-ibang lugar sa Visayas. Kaya nakikita ho natin, sila ho yung pinoproseso dito. Yung iba ho, ihatid na, syempre balik ho yung offline hatid, ihatid sa kanilang mga kamag-anak, kung meron silang kamag-anak dito, o kaya naman dadalhin ho doon sa Tent City. Gaya nung inilagay ho dito sa may Villamor Air Base Elementary School, kung saan may mga kinukupong pamilya dyan. Ito ho yung mga walang kamag-anak, pero nagpunta ho dito sa Manila at makikipagsapalaran para ho sa pagsisimula nila ng panibagong buhay. Practical kung dadalhin pa sa Campo Aguinaldo sa Quezon City ang mga evacuee mula rito sa Villamor Air Base. Kaya nagdesisyon na ang DSWD na ibalik na lang dito ang processing center. Kahapon, abot sa 4 na raang evacuee ang kanilang inilipat mula sa Air Base dahil naman sa kalituhan na idinulot ng pabago-bagong sistema at anunsyo ng mga nangangasiwang ahensya, hindi na nagpunta ang ilang donor at volunteers. Nilinaw naman ng mga otoridad na tuloy pa rin ang offline hatid. Ang mga dumarating na evacuee mula sa lumalapag na C-130 planes, pinakakain at binibigyan ng relief goods. Matapos ito, ihatid sila sa bahay ng kanilang mga kaanak dito sa Metro Manila. Kung walang kakilala, doon muna patutuloyin sa Tent City sa Villamor Air Base Elementary School. At sa puntong ito, makakausap po natin si Colonel Miguel Ernesto Ocol, ang tagapagsilatapo ng Philippine Air Force. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon po sa inyo. Kumusta po ang ating operasyon ngayon? Isang araw matapos na dinala sa Campo Aguinaldo, binalik ngayon. Kumusta ho yung ating sistema ngayon dito? Very smooth. We have the whole of government here helping us. We are under the direction of the DSWD. We have the Department of Health, DOTC, and all other government agencies. Of course, the armed forces to the Philippine Air Force. Sir, kumusta naman po yung dating ng mga volunteers? Kasi parang yata kahapon nagkaroon ng kalituhan. Because of kalituhan, yung iba hindi na nagpunta. Ngayon ho ba, may masasabi ba natin na may mga nabawasan ho yung bilang ng mga gusto mag-volunteer? Dahil para doon nga sa idinulot na kalituhan mula kahapon? Wala po, dumadami. And in fact, we're very thankful. Oplan Hatid is here. The volunteers continue to arrive, dumadami sila, and we're thankful for that. And the efficiency that we see right now as an improvement of the other systems that we have started before. Okay na nun, mas okay ngayon. Okay. So ito ho ba permanente na habang may mga kababayan tayong dumarating dito at nangangailangan po ng pagkalinga? Mananatiling dito na ho talaga yung processing center para sa mga evacuee? Dito na po tayo. Wala na hong lipatan. Okay. We will continue to work here and we'll make sure that we will be more efficient as the days come. Ibig sabihin po nito, dahil kahapon dinala doon pansamantala para naging wala pa halos isang araw, na-realize na mas magiging practical talaga na dito. Well, sometimes you have to re-tweak our systems, and the leadership found out that this is the best venue, so we're back here and we're operating here at peak capacity. So ano po ito, 24 oras din po na open ito for volunteers? Yes, well, hindi naman po 24 oras, pero what is important is we'll not turn back any volunteers, number one. We have beefed up our security for everybody's security as well, and yung stay natin dito will depend on the flight schedules. Paano ba? Doon sa mga gusto pa mag-volunteer, paano ba dapat nilang gawin, Colonel? Well, meron pong registration area just after the gate. Okay. So, from there, nakalagay po doon kung ano yung exact area that you wish to volunteer on. Kung sakay, meron na pong naka-reading leader ng volunteers doon. Kung food, and other areas that
we can volunteer on. And nakikita natin yung imagination ng ating mga kababayan very wide. So yung services na we provide as the days go on, lumalaki. So hindi na ho kailangan tumawag pa muna, kahit walk-in, welcome mo dito. Opo. At Walk in, they can come in and volunteer. Okay, maraming salamat po Salamat kay din po. Colonel Miguel Ernesto Ocol at sa pagsalita ng Philippine Air Force. Salamat po, alam ko busy po kayo. Ngayon naman, makakausap po natin si Lea Lagmay, isang core member po ng Oplan Hatid. Lea, kumusta? Hello, good evening. Kumusta yung pagbabalik natin dito sa Villamor Air Base? Nakakapagod po, pero naayos na po natin lahat. Tinawagan po ako about 11 o'clock last night and said, back to Villamor ang operation. So we revitalized everything and now we're back in business. O Lea, kasi yung mga sinasabi, parang yung iba yata mga volunteer na lito. May napansin ba kayong gano'n na parang nagkulang ba o medyo nabawasan ang bilang ng volunteer? Medyo po this morning because as of yung last announcement po namin yesterday was as of 12 noon yesterday, everything would be closed at ililipat na ho lahat sa Aguinaldo. Pero ang nakakataba po ng puso is by about 2 o'clock this afternoon, biglang ang dami naming volunteers po. It took only a few phone calls and now we're back in business po. Oo, at siguro mas marami yan bukas dahil yung mga walang pasok, sa trabaho, Opo. sa eskwelahan. Opo, Saturday and Sunday ang pinakamabigat naming amount of volunteers. So what we're doing is we're posting everything on Facebook so our volunteers can actually check the Facebook accounts to see kung ano po ang kailangan gawin. Yung mga nag-volunteer ba, halimbawa gusto nila may dadalhin sila mga parang mga donation, pwede din nilang dalhin dito? They would have to check with yung general volunteer group po. Kasi all I handle is Oplan Hatid, which basically transports our passengers po mula dito hanggang sa destination nila dito sa Maynila po. Sa mga relatives nila dito sa Manila. All made up of volunteer drivers and individuals po. Okay, so open pa ito at yung mga gusto mag-volunteer pa, pwede sila magpunta rito. Pwede po. In fact po, if I can make a call out, ang call out po ko ngayon is to LGUs po sana. If you can send vehicles here para naka-standby na kasi marami ho tayong mga pasaherong papuntang let's say Bulacan or Malabon. Makakatulong po ng malaki po sa amin yan. Oo, so open din kayo sa mga volunteer driver. Oh yes, we have volunteer drivers po. In fact, taxi cabs, nagvo-volunteer, rent-a-cars, nagvo-volunteer po. Nakakataba po talaga ng puso. Ano pa yung mga doon sa mga inihahatid ninyo, ano ba yung mga pwede maibigay nating tulong sa kanila? Okay, well kami po, by the time dumating po sa amin, marami na pong in the area ang nagbibigay sa kanila. Ang marami hong tulong is mga damit, mga sinelas po ang nakakatulong sa kanila. And siguro mga, if ever, pagkain na hindi po nasisira. Okay, maraming salamat, Miss Lea. Okay. At I hope na yung panawagan natin para sa mga dagdag na volunteers ay matutupad dahil nga bukas, Sabado. Opo, So maraming opo. walang pasok sa Opo, trabaho. yes. At sa eskwela. And po, idadagdag ko pa lang po, meron po kaming 24-hour shift. So meron kami hanggang early morning po. Meron. Ilang oras ba yung pwedeng i-devote ng isang volunteer? Well, meron kaming shifting po. Where we haven't decided yet whether it will be 6 to 12, 12 to 6, or 7, and then for 6 hours consecutively po. Pero 24/7 po tayo. Okay, maraming salamat. Okay, salamat si Miss po. Lea Thank you. Lagmay, ang core member po ng Oplan Hatid.